Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang masaganang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Rehiyon 12. Sana po ay napanood ninyo ang aming episode last Saturday kung saan naman ay itinalakay namin ang tungkol sa Farm Mechanization Program. And from that episode ay nalaman natin na daan-daan ng pakinaryang pangsaka at post-harvest facilities ang naipamahagi ng DA. Tama ka dyan, Marie, at sa ngayong episode natin ay may bago naman tayong paksang ilalahad sa ating mga televiewers na I'm sure ay inabangan na nilang lahat. At maliban dyan, Angel, dapat nilang pakaabangan ang ating mga inihandang sorpresa para sa kanila. Pero bago tayo pumunta sa mga sorpresa, Marie, alam mo, parang may napansin akong bago sa'yo. Hindi ko alam, pero parang tilata blooming ka ngayon. Ay, oo nga, Angel, at nalaman ko rin na ang bongga mo ngayong araw na ito, ha? Wow, salamat. Siguro dahil yan sa matagal tayong hindi nagkita. Oo nga, siguro nga, Angel, no? Okay, ipagpatuloy na natin ang ating episode. Sabay-sabay nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka, palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Andito tayo ngayon sa dairy production site ng Surala Entrepreneur Multipurpose Cooperative dito sa Surala, South Cotabato, na isa sa mga people's organization na pinagkalooban ng DA ng Big Ticket Project. At iyon, Marie, ay dahil sa MRDP o mas kilala sa tawag na Mindanao Rural Development Program na isang special project ng DA na pinondohan naman ng World Bank at may counterpart dito ang iba't ibang local government units. At dahil sa naging matagumpay ang implementasyon ng Mindanao Rural Development Program, ay isinilang naman ang Philippine Rural Development Projects na kung saan ay nationwide ang implementasyon nito. At sa ating episode ngayon, Marie, ay ipapakita natin sa ating mga televiewers kung gaano na ba kalaki ang naitulong ng MRDP sa ating mga POs at kung ano pa ang maitutulong naman ng PRDP sa kanila na nagsisimula ng ipatupad ngayon. Maliban dyan, Angel, ay susubukan natin kunan ng gatas itong mga bakang nakikita ninyo sa ating likuran. Wow, excited na talaga ako dyan, Marie. At mula doon sa mga gatas na nakolekta mo, ay susubukan ko namang gumawa ng mga flavored dairy products. So, anong flavor ang gusto mo? Chocolate. Chocolate. Sige, susubukan kong gawin yan. Kakayanin ko yan. Sige, so I'm so excited, Angel. At alam ko excited ka na rin. Yes. Kaya umpisa na natin. Muli, ito po ang isang oras natin na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya simulan na natin ang ating programa sa isang Agri-Balitaan kasama si Miss Nelma Ambuludto.
Narito na ang ating mga pangunahing balitang agrikultura. Bilang bahagi ng ika-53 taong anibersaryo ng Bayan ng Tulunan, North Cotabato, isang mini-ulat sa bayan ang isinagawa ng Department of Agriculture 12 doon na nilahukan ng higit sa 500 katao. Naging panahing pandangal sa nasabing aktibidad si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na kung saan ibinalita nito na higit sa 150 milyong pisong halaga ng mga proyektong agrikultura ang nakuha ng bayan mula sa Department of Agriculture. Narito ang back-to-back-to-back agribalita ni Carl Ulysses Aguilion, Lito Mariano Salvo at Nelly Escote Ilanan. Mga kaagri, kasulukuyang nagpapatuloy ang mini-ulat sa bayan at Farm Family Day dito po sa Municipal Covered Court ng Tulunan, North Cotabato, kung saan ang aktibidad na ito ay handog po ng DARFO 12 at ng LGU Tulunan. At sa ngayon po ay mahigit 500 na po ang mga magsasaka at mangingisda na nandito po sa aktibidad na ito. At syempre po, sa ngayon ay kasulukuyang nag-uulat si Sir Ray Embajador, ang focal person ng APP Rice. Mahigit 500 mga magsasaka at mangingisda ang dumagsa sa ginanap na mini-ulat sa bayan ng DARFO 12 sa Tulunan, North Cotabato noong ika-17 ng Nobyembre 2014. Pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang naturang aktibidad kung saan iniulat nito sa mga lumahok ang mga proyekto at mga interbensyon ng DA na naisakatuparan sa Tulunan. Ito po ay isang tanda na tayo po ay nagkakaintindihan. Ito po ay isang senyales ng isang... Mga kaagri, kasulukuyang nagpapatuloy ang mini-ulat sa bayan at Farm Family Day dito po sa Municipal Covered Court ng Tulunan, North Cotabato, kung saan ang aktibidad na ito ay handog po ng DARFO 12 at ng LGU Tulunan. At sa ngayon po ay mahigit 500 na po ang mga magsasaka at mangingisda na nandito po sa aktibidad na ito. At syempre po, sa ngayon ay kasulukuyang nag-uulat si Sir Ray Embajador, ang focal person ng APP Rice. Yielder. Palakpakan po natin ang mga magsasaka ng Tulunan. Patunay po ito na kayo po, mga mamamayan ng Tulunan, ay masisipag, mamamayang may direksyon sa buhay, mga mamamayang tunay na kaagapay sa kaunlaran dahil kumikilos mismo para sa kaunlaran at hindi naghihintay ng tulong kanino man. Sana po kayo ay maging pamarisan ng mga tao sa ibang lugar. Sana po ay kayo ay magmumulat sa ating mga kalapit lugar na ang kaunlaran ng isang mamamayan ay dala ng kaunlaran ng mga tao at ang kaunlaran ng mga tao ay dapat magmumula sa kasipagan at hindi sa palaging asang may nakukuhang tulong sa gobyerno. Tandaan po natin, ang gobyerno ay tayo, ang gobyerno ay kayo. Ilan lang po ang tao sa gobyerno. Kaya sana po sa inyo muna magsimula ang lahat ng kasipagan at ang gobyerno ay nandyan para patuloy kayong susuportahan. Parte rin ng naturang ugnayan ng ahensya at mga magsasaka at mangingisda ang pag-uulat ng mga roadmaps ng mga banner programs ng DA. Nagpasalamat naman ang ina ng bayan na si Mayor Lani Candulada sa patuloy na suporta ng ahensya sa kanyang nasasakupan. Mula dito sa Tulunan, North Cotabato, ito po si Carl Ulysses Aguilion, nag-uulat. Yes, mga kaibigan, nandito ho tayo ngayon sa Municipal Gymnasium ng Tulunan, North Cotabato, kung saan ginagawa po ang mini-ulat sa bayan ng Department of Agriculture at highlight po nito ay ang pag-turnover na mahigit sa 3 milyong halaga ng proyekto sa ilalim po ng High Value Crops Development Program. Inaasahan na daan-daang mga high-value crops farmers ng bayan ang makakabenepisyo mula sa higit sa 4 na milyong pisong halaga ng mga proyektong handog ng Agri-Pinoy High-Value Crops Development Program mula sa DA. Ito ay matapos formal na ipinagkaloob ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan kay Tulunan Mayor Lani Candulada ang 2 sertipiko na nagkakahalaga ng 3.6 million at 527,000 na Integrated High-Value Crops Project.
Bukod dito, nag-uwi rin ang mga dumalo sa nasabing aktibidad ng iba't ibang insentibo na idinaan sa isang palabunutan gaya ng 25 sako ng certified palay seeds, 25 sako ng puting mais, 3 inahing baboy at isang kalabaw na nagkakahalaga ng higit sa 77,000 piso. Pasalamat yung dako sa DA region na hindi ko mag-expect nga makadaog ko sa inahing baboy. Pinapayuhan ho natin yung ating po mga recipients na lalo pa nilang pagbutihin ang kanila pong sa pagsasaka. So mula po dito sa gymnasium ng Tulunan, North Cotabato, ito po ang inyong lingkod, si Nelly Escotilanan para po sa ating Agri Tayo, Soc Sergeant. Bilang panauhing pandangal sa ika-53 anibersaryo ng Bayan ng Tulunan, ipinahayag ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na milyon-milyong pisong halaga ng mga proyekto ang ipinagkaloob ng DA sa nasabing bayan. Mula 2013 hanggang sa kasalukuyang taon, higit po sa 156 na milyong pisong halaga ng mga proyektong agrikultura ang nakuha ng lokal na pamahalaan ng Tulunan dito sa North Cotabato mula sa Department of Agriculture. Pinakamalaki sa mga ito ay ang 80 milyong pisong halaga ng Farm to Market Road na ipatutupad sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Maliban sa PRDP, lampas sa 33 milyong piso naman ang napakinabangan ng mga magsasaka sa bayan hatid ng Mindanao Rural Development Program para sa iba't ibang proyektong pangkabuhayan at infrastruktura. Higit naman sa 7 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pansakahan, post-harvest facilities at iba pang mga farm implements ang ibinigay sa mga grupo ng mga magsasaka roon. Bukod dyan, milyon-milyong pisong halaga pa ng mga karagdagang proyekto ang ipinagkaloob sa Tulunan mula sa Grassroots Participatory Budgeting o GPB at Organic Agriculture Program. Kamakailan lang din ay pinasanayaan na ang kanilang organic trading post. Pinuri rin ng opisyal ang lokal na pamahalaan ng Tulunan na kung saan 3 beses na itong pinarangalan bilang isa sa mga top rice producing municipalities sa buong Pilipinas. Mula rito sa Tulunan, North Cotabato, nag-uulat para sa Agri Tayo, Soc Sergeant, ako si Lito Mariano Salvo. Samantala, nakiisa ang DA12 sa ginanap na Farm Family Day bilang bahagi ng ika-41 anibersaryo at ika-16 na Kalimudan Festival sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Maki-Agri Balita kay Edgar Alan Pasaon. Pinaunlakan ng Department of Agriculture 12 ang paanyaya ng Provincial Government ng Sultan Kudarat sa pagsasagawa ng Farm Family Congress bilang bahagi ng 41st Foundation Anniversary at 16th Kalimudan Festival ng lalawigan noong nakaraang linggo. Bilang kinatawan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, ipinahayag ni Regional Agriculture and Fishery Information Division Chief Nelly Ilanan ang pagpapasalamat ng DA12 sa matibay na suporta at kooperasyon ng Sultan Kudarat sa pangunguna ni Governor Suharto Mangudadato sa mga proyekto at programa ng kagawaran. Ibinahagi rin ito sa daan-daang pamilyang magsasaka at mangingisda na dumalo sa aktibidad ang ilan sa mga proyektong ipinagkaloob sa lalawigan ng DA gaya ng 33 milyong pisong halaga ng Farm to Market Roads mula sa Philippine Rural Development Project o PRDP. Dagdag pa nito, ang Sultan Kudarat ang nagtala ng pinakamataas na rice self-sufficiency level na umaabot sa 236% noong nakaraang taon. Para sa Agri Tayo, Soc Sergeant Edgar Alan Pasaon. Salamat ng DA12 sa matibay na suporta at kooperasyon ng Sultan Kudarat sa pangunguna ni Governor Suharto Mangudadato sa mga proyekto at programa ng kagawaran. Ibinahagi rin ito sa daan-daang pamilyang magsasaka at mangingisda na dumalo sa aktibidad ang ilan sa mga proyektong ipinagkaloob sa lalawigan ng DA gaya ng 33 milyong pisong halaga ng Farm to Market Roads mula sa Philippine Rural Development Project o PRDP. Dagdag pa nito, ang Sultan Kudarat ang nagtala ng pinakamataas na rice self-sufficiency level na umaabot sa 236% noong nakaraang taon. Para sa Agri Tayo, Soc Sergeant Edgar Alan Pasaon. At yan ang naging kalipunan ng ating mga balita sa araw na ito. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant.
Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Alam ba ninyo na ang buwan ng Nobyembre ay ipinroklamang National Rice Awareness Month? Alinsunod dito sa Proclamation No. 494 na inilabas ni Pangulong Noynoy Aquino bilang bahagi ng Food Self-Sufficiency Program ng bansa. Isang masaganang umaga po sa ating mga televiewers. Ngayon naman po sa ating Agri-Talakayan ay makakasama natin ang Enterprise Development Head ng PRDP Mindanao Cluster. Walang iba kundi si Miss Sheila Siago. Ma'am, kamusta po kayo? Mabuti naman at kami masaya at nakapunta dito sa lugar ninyo para naman makashare kung ano ang programa. Okay po, ma'am. So, ma'am, ready na po ba kayo sa aking mga questions? Ready. Okay, ma'am. Ma'am, for my first question, ano po ba itong Philippine Rural Development Project o PRDP na sinasabi nilang nationwide version ng MRDP? Ang PRDP ay ipinanganak dahil nga meron na tayong experiences na sa MRDP 1 at MRDP 2. Yung MRDP 1 ay nagsisimula noong year 2000. Tapos yung MRDP 2 ay patapos na po, mag-e-end ngayong December 31, 2014. So, kahit na nagpapatuloy tayo sa implementasyon ng MRDP 2, nagsimula na rin talaga mag-implement ang ating PRDP. Ang PRDP is ito na yung scaled up o nag-level up na mga proseso na ginamit natin sa MRDP 2. It's a scaled up version of the MRDP 2 na ang dahilan is ito'y nangyayari dahil meron pa tayong mga binding constraints actually sa ating agrikultura na sektor, no? So may inadequate agriculture-related infrastructure, may dwindling unprotected natural resource base, and insufficient technology and development, no? So yun yung medyo problema pa natin ngayon para yung low productivity and incomes ay masagot. Okay. Ma'am, ito po yung next question ko is, ano po yung pinagkaiba ng PRDP sa MRDP? Okay. Ang sa MRDP kasi, Mindanao lang yung kino-cover natin. Opo. Pero sa PRDP, actually, covered na natin ang buong Pilipinas. So sa PRDP implementation, may 4 tayong clusters. No? May Luzon A, Luzon B, Visayas at Mindanao cluster. So dito sa Mindanao cluster, nakabase ito sa Davao City, but we are partnering with the Regional Program Coordination Offices na ito na may 6 na region sa buong Mindanao. Okay po. So sige ma'am, can you further elaborate kung ano po itong enterprise development na isa sa mga components ng PRDP at kung paano po ito ipinapatupad? Yung enterprise development component ng proyekto ng PRDP ay ito yung scaled up implementation din ng ating livelihood. Instead of purely livelihood per se, nilalagyan na natin ito ng business component ng pag-i-implement natin ng project base sa mga commodity na pinili ng isang region at ng probinsya. So itong mga commodities na ito ay ginawa natin ng value chain analysis. At nang magawa na ang value chain analysis, ginawa natin ito ng Provincial Commodity Investment Plan. Doon sa Provincial Commodity Investment Plans, doon natin makakal out o malilift up yung mga priority commodities ng isang probinsya. At dahil doon, gumagawa na tayo ng mga enterprise development planning. Okay. Ma'am, ito po, mga second to the last question ko na ito kung hindi ako nagkakamali. Nasaan na po tayo, ma'am, as far as PRDP implementation is concerned? Actually, ngayong
coming November 21. Itong tatlong dates ang pinagpipilian natin. November 21, November 24, or November 25 na tinitingnan ng ating National Program Coordination Office na magkaroon na tayo ng loan scene. Pero actually, kahit na wala pa ito na launch, kasi meron na tayong loan agreement with the World Bank, gumagawa na tayo ng mga enterprise or business planning ng ating mga priority commodities para meron na tayong mai-implement. Actually, magsisimulang implementation ngayong taon. So, for Mindanao, we have 5 first commodities or shall we say business plans na i-implement ngayong taon at worth mga 250 million. At saka sa 2015, may nakalinya na po. Gumagawa tayo ng business plans together with our mga technical staff sa PSO para ma-implement na rin ito 2015. So, we have mga 600 million for 2015 sa buong Mindanao. Ma'am, for my last question po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga agriculture industry stakeholders na involved po sa project na ito? Dahil dito sa PRDP, kasi nga lalawak yung ating partnership with varied stakeholders, no? Nandun yung sa government sector, merong sa non-government sector, and even private institutions. So yung private institutions na ito ay supposedly katuwang natin sa pag-provide ng technology sa ating mga proponent groups, no, na gagawa. Like for example, yung kasava dito sa South Cotabato na talaga namang malapit ng mabigyan ng no objection letter ng NPCO at ng World Bank na ito ay magsisimula na and we are partnering with San Miguel Corporation para sa marketing. And of course, yung other ang aming mensahe is tulungan tayo kasi dito kasi PRDP is not only Department of Agriculture, but it's for everyone na working along the value chain of that particular commodity. At ang dami pa po nating pwedeng gawin sa Mindanao. At excited tayong lahat na ang livelihood or shall we say enterprises dito ay yayabong dito sa Mindanao para naman ang pinaka bottom line nito is matulungan ang ating mga small farmers. Ayan po. And I'm wishing for the successful or success po ng ating MRDP. Sa pagpapatuloy ng ating agri-talakayan, makakasama naman natin ngayon ang Business Development Officer ng PRDP for Mindanao. Walang iba kundi si Miss Amina Jeanette Datucan. So ma'am, kamusta po kayo? Okay naman po. Maraming salamat sa oportunidad na ito. As I can see, ma'am, ready na kayo to answer my questions? Tingin naman po, kayang-kaya. Okay, ma'am, for my first question. In the implementation of the Enterprise Development Project, ito po ay very important sa crafting ng ating business plan. So ano po kaya yung important aspects that our project proponents must consider first? Siyempre po, yung number one, the major requirement of the PRDP ng component ang Enterprise Development, yung pong pagbuo ng business plan, the business plan preparation and packaging. The major components po na kailangan tingnan ng ating mga beneficiaries dito, yung pong ating tinatawag na market, the demand and the supply. Especially po sa paggawa ng marketing plan because the basis of the preparation of the business plan is the marketing, which is kung wala po tayong demand na ipuprovide, wala po tayong magagawa sa isang marketing plan. Okay. Ma'am, for my second question, the principle of value chain analysis is applied in the implementation of PRDP. Can you further explain why we embrace this approach for PRDP? Yes po, kasi the value chain analysis ay talagang important because the culture or yung pong tinatawag natin na sanayan ni farmer ay isang mere producer. So hanggang doon lamang po siya. So pag-aaral ng value chain analysis to the end market kasama natin si farmer. So ibig sabihin po niyan, yung ating umiikot na business plan ay nandun po sa commodity na pinuproduce ni farmer hanggang po sa end market sa finished product. Yun po yung value chain analysis. Okay, ma'am, for my last question. Ito very light na lang ito at I'm sure kayang-kaya nyo ito. Any message po to our viewers?
Sana po tingnan nyo rin po yung aming website, the PRDP. Tingnan nyo po kung ano yung ginagawa namin na makakatulong sa ating partners na mga farmers. So, yun lamang po. Maraming salamat po, ma'am. At ayan po mga ka-agri, nakasama po natin ang Business Development Officer ng PRDP for Mindanao, Ms. Amina Jeanette Datukan. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Ngayon naman po ay susubukan nating painumin ng gatas from mother cow itong mga calves na to. Drink your milk na! Come, come! Hey, babies! Come on! Uminom ka ng mabuti. Hello mga ka-agri! Ito na po yung sinasabi namin sa inyo ni Angel. Isa lamang po ito sa mga inihanda naming sorpresa para sa inyo ngayong araw. At ngayon po ay susubukan natin maging isang ranchera. Pagkatapos po natin silang painumin ng gatas, ay pakakainin naman po natin sila ng young corn. Ito po yung binibigay nila kasi po mas mataas po ang nutritional value nito kaysa sa Napier grass. Ngayon naman po ay kasama natin si Kuya Yokyok upang ipakita sa atin ang tamang proseso ng pagkuha ng gatas ng baka. Gamit siyempre ang milking machine. So Kuya Yokyok, umpisa na natin. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Go! Habang kinukunan ng gata si Mother Cow, ngayon naman po ay ibabahagi namin sa inyo ang kwento ng mga kababaihan ng Sure MPC kung paano nga ba nila natamo ang tagumpay at katiwasayan sa buhay dahil sa dairy production project na binigay sa kanila ng DAMRDP. Talaga naman sila'y tatak at igida. Dati-rati mga hamak na maggugulay at nagpapautang lamang ang ilang mga kababaihan sa bayan ng Surala, ngayon ay nagsisilbi na silang mga ehemplo sa kanilang kapwa-tao matapos makamit ang tagumpay sa buhay sa pamamagitan ng pag-aalaga ng baka. Hindi kasi ito, nag-umpisa ito, no, with the initiation of our si Mayor Solideo talaga ang nag-encourage sa mga small-time businessmen sa palengke na mag-kooperatiba. Nagkaroon kami ng TMAS, then, yun na nga, nag-umpisa ng 2020, and then after that, nagbigay ng soft loan ang LGU through Mayor Solideo pa rin, 50,000. Yun ang inumpisahan namin. Ano po ginawa niyo doon sa 50,000? Lending. Yun ang una naming business. Micro-lending.
nag-start kami, mag-loan kami ng 5,000, ganyan, daily collection, hanggang sa nung lumaki na ng lumaki. Noong 2008, sa panghihikayat ng lokal na pamahalaan ng Surala sa pamumuno ni Mayor Romulo Solivio Sr., ay nabuo ang Surala Entrepreneur Multipurpose Cooperative o SURE MPC. Matapos maitatag ang kooperatiba, biniyayaan ang grupo ng 50,000 piso bilang panimulang puhunan. Ang naisip nilang negosyo, pagbebenta ng iba't ibang ipinrosesong halamang gamot at pagpapautang sa mga maliliit na negosyante. Dahil sa kagustuhan ng mga miyembro, naisipan ng grupo na makipag-ugnayan sa Municipal Agriculture Office upang mapabilang sa proyektong Mindanao Rural Development Program ng Department of Agriculture. Dumating yung year 2012 na talagang gusto-gusto namin na mag-product ng dairy. Kasi kailanganin man yung dairy sa yung gatas sa organic namin na farmer. Kasi yung mga organic farmer, kailangan nila yung honey at saka yung gatas. So, malayo pang kinukuna ng gatas. Kaya yun ang gusto ng kooperatiba na mag-gambol kami dito sa dairy. Sinuportahan ng LGU ang kooperatiba upang makakuha ng hindi lamang isang simpleng proyekto, kundi isang big ticket project mula sa MRDP. Nagkakahalaga ng 4 na milyong pisong dairy production project ang ipinagkaloob sa SURE MPC. Ayon sa mga opisyalis ng SURE MPC, ginamit ng kooperatiba ang pera sa pagpapatayo ng cow shed, processing center at pagbili ng 18 imported cows mula sa New Zealand. Mula sa gatas ng kanilang mga alagang baka ay nakakapag-produce ang kooperatiba ng bottled milk na merong iba't ibang flavors. Nakagagawa rin sila ng pulveron, condensed milk at marami pang ibang produkto na kung saan pangunahing sangkap ang gatas. Pagdating ng gatas, milk testing natin siya. If bago pa lang, for colostrum test. And then if matagal na siyang nanganak, for mastitis tester. And then pagkatapos, if makaya siyang lutuin, i-process na siya. And then if hindi kaya, pwede natin siyang i-process. Yan po, ano po yung ginagawa niyo ngayon? Choco-milk. Yung process po, pasteurization? Yes, sir. Ilang oras usually po yan, pasteurization? Kailangan lang natin, sir, makuha yung tamang centigrade niya, 85. So, usually ilang oras kayo? More than 1. Binibili ng Surala LGU ang bottled milk ng Co-op para sa kanilang nutrition program. Nagsusupply din sila sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng South Cotabato at Karatig lalawigan. November at saka December, nakapasok po may sales po kami na 100,000 gross. Yung sales na yun, nakatulong din yun sa mga kailanganin namin dito. Saleable po sa amin yung 350 ml na bottles na flavored milk at saka plain milk na products. Kasi nag-innovate lang kami ng mga pulburon at saka yung powdered milk at saka condensed milk ngayon na bago pa lang. So yung saleable talaga na nauna sa market, yung mga bottled milk namin. Saan po makikita yung mga produkto ninyo? Mayroon po kaming stall sa Surala Integrated Terminal at saka mayroon din kaming stall sa Ala Valley Drive sa Changi Organica. Mayroon din po doon sa loob ng palengke na sa office namin, mayroon din kami doon. At saka yung mga products po namin, sa Notre Dame Banga, mayroon na kami. Sa mga schools, lahat halos mga schools sa Banga, sa munisipyo ng Banga, dito sa school sa Surala mismo, sa community. Sa kasalukuyan, patuloy na namumukadkad ang SURE MPC. Patunay dito ang pagyakap ng Co-op sa iba pang mga proyektong kanilang pinagkukunan ng karagdagang kita tulad ng manukan. Ayon kay Surala Mayor Solivio, maliban sa kita at kontribusyon nito sa mga kliyenteng kanilang siniserbisyohan, isa sa pinakamalaking pagbabagong naidulot ng MRDP sa mga miyembro ng kooperatiba ay ang... Yung may additional income sila mula 5,000 hanggang 10,000 yung mga talagang masipag, no? So, pangalawa, yung mga waste na may ginagawang vermicast na ma-educate natin yung mga tao na kailangan
ma-conserve natin at saka yung wala nang gamit noon, ngayon nagagamit na natin for a productive. Yung mga waste materials, 75% pwede nating maibalik para maging organic fertilizer. Yung no? So, unti-unting napatas natin yung awareness ng mga tao na hindi na dapat maging supportive na tayo na hindi palagi mag-asa sa gobyerno. Kailangan magtayo tayo sa sariling paa. Sa kanilang mga labi, patuloy na namumutawi ang walang hanggang pasasalamat sa pamunuan ng DA-MRDP, LGU at lahat ng mga tao maging sa mga grupong hindi nag-imbot na magpahayag ng kanilang interes na sila'y tulungan at may angat mula sa pagiging ordinaryong vegetable vendor hanggang sa sila'y maging proud cowgirls. Malaki ang aming pasasalamat sa binigay ng MRDP na yan na project at saka ang suporta ng aming mayor, lalo na sa lahat. Sa DA, ang aming municipal accountant na andyan palagi. Ang mga taga-DA namin na talagang tutok sa amin. Hindi kami pinabayaan. Ang tawag nga namin sa kanila, ang tatlong itlog. Jun! Nakain na! Uy, pwede ba makitaan sa inyo? Oo, syempre naman. Halika na! Nandiyan na po! Tamang-tama po, Nay. Gutom na po kami. Kaya nga nilito ko yung paborito mo eh. Wow! Pinakbit! At may kulitis omelet on the side pa! Ay, gulay. O bakit, Ariel? Hindi ka ba mahilig sa gulay? Abuti yan sa katawan natin. Ano na ba mga gulay meron sa pinakbit? May ampalang ligaw, saluyot, malunggay, alugbati, at ito namang omelet, may kulitis. Anong alugbati? Ito yun, hugis puso ang berdeng daon nito.
pagkain, mabisa ring laxative o pampalambot ng dumi ang talbos ng alugbati. Narito tayo ngayon sa Sure MPC Dairy Processing Center kung saan dinadala ang mga nakolektang gatas upang i-process at maging iba't ibang dairy products na talaga namang swak na agri-negosyo. Mula sa dairy farm, agad na ilalagay sa freezer ang mga nakolektang gatas. Bago ang pasteurization, ay handa muna ang lahat ng kakailanganing mga kitchen utensils at iba pang mga aparato. Kapag handa na ang lahat, simulan na ang pasteurization. Tatagal ito ng hindi lalampas sa 20 minuto. Kapag umabot na ang temperatura sa 45 degrees Celsius, maaari nang ihalo ang stabilizer, asukal at ang mga flavoring. Tuloy-tuloy lang ang paghalo-halo hanggang sa maabot nito ang 85 degrees Celsius na temperatura. Kung magkagayon man, maaari na itong ilipat sa cooler. Kapag maligamgam na ang newly pasteurized milk, maaari nang simulan ang packing. Siguraduhin ipack at isil ito ng maayos. Kapag naubos ng ipack ang gatas, muli itong ibalik sa freezer. Ayan po mga ka-agri, pagkatapos ng ilang minuto, narito na po ang finished product, ang ating bottled milk, ang ating milk bar. Ayan, matikman nga natin. Itong milk bar nga po pala ay binibenta nila sa halagang 5 piso at ito namang bottled milk ay sa halagang 25 pesos. Naku, sana andito si Ka-Agring Marie, no? Para natitikman niya itong mga ganito natin. Anyway, dadalhan ko na lamang siya. Ang sarap mga ka-agri, lasang-lasang strawberry talaga. At speaking, andito si Ka-Agring Marie. Ka-Agring Marie, come on! Yeah! Ka-Agring Marie, as promised, ang chocolate. Thank you, Ka-Agring. Yes. Sige, try mo, buksan mo. Yan. Cheers. Masarap nga mga ka-agri. Yan ang malunggay. Oo, malunggay yan. At ang mga dahon at bunga niyan ay niluluto at isinasahog sa sopas. Pwede rin ipakain sa mga hayop ang mga dahon at maliliit na sanga nito. Ginagamit sa gasera, kosmetiko at lubrikasyon ang langis mula sa mga buto ng malunggay, habang ang matitigas na hibla ng balat ng puno ay ginagawang banig, papel, pantali at lubid. Ang dahon ng malunggay ay gamot din sa namamagang glands, samantalang ang pinakuluang ugat ay mainam na panlinis ng sugat. Ang balat ng puno nito ay lunas sa tuklaw ng ahas, samantalang ang katas ng ugat ay pwede ring gamot sa hika, sinok, gout, lumbago at rheuma.
talagang mabuti sa atin ang gulay. Sa Bayan ng Tulunan, kinoconsider namin na talagang kami ay agricultural community, no? Wala kami ibang malaking source of income dito, kundi ang aming agrikultura. So sa Bayan ng Tulunan, ikinagagalak kong i-share sa inyo na nasisiyahan kami dahil ang ating gobyerno ngayon ay talaga nakafocus sa agricultural programs at nararamdaman talaga ito ng mga tao natin. So dito sa Bayan ng Tulunan, nagpapasalamat din ako sa ating national government through the Department of Agriculture na ngayon ay kino-course through sa ating regional office, Region 12, na nasasamsaman talaga namin yung totoong mga proyekto ng agrikultura, gaya ng mga proyekto para sa aming farm-to-market roads, para sa aming mga assistance sa binhi, ang mga distribution ng mga high-valued crops, gaya ng kape, kakao, rubber, oil palm, at kung ano pa man ang gagaling sa ating Department of Agriculture. Dito nararamdaman din namin ang technical empowerment ng ating mga tao. Kaya dito sa munisipyo ng Tulunan, ang aming agricultural technologists ay punong-puno ng trainings na nababahagi rin nila sa ating mga mamamayang mga mangunguma, no, kung sa Ilonggo pa mga farmers. So, ito ay malaking binabahagi din talaga ng ating mga opisyal, ng ating personnel sa agriculture dahil kailangan ito ng ating mga magsasaka. At meron pang ibang mga proyekto na hindi man galing talaga directly from the Department of Agriculture, meron pa rin mga other agencies, no? Gaya ng ating mga Department of Agrarian Reform, which also connects to the Department of Agriculture. Also, meron din tayong mga programa sa NAPSI na kung saan connected pa rin sa ating agrikultura mga programa. Natatanggap pa rin yun namin dito sa Bayan ng Tulunan. So, naisisiwalat ko nga sa aming mga mamamayan na sana kung gaano man kami ka-focus on our agriculture dito sa Bayan ng Tulunan, sana mas magsumikap pa kami. Kasi lahat kami ay nakapag-aral galing sa lupa na sinasaka ng aming mga magulang at ng aming mga ninuno. Malawak po ang aming lupain dito sa Tulunan. Napakalawak, no? More than 35,000 hectares. And ang agrikultura dito, yung aming palayan, ay umaabot ng 7,000 hectares. Ang aming mga high-valued crops, mga 5,000 hectares. At ngayon, kung makikita mo yung kabundukan natin ay nagiging green na, no? Dahil din sa tulong ng ating national government through the Department of Agrarian Reform at sa amin na rin mga inisyatiba dito sa lokal na gobyerno na nagbigay rin in return ng increase in collection of taxes. So, in particular, gusto ko din talaga magpasalamat sa ating MRDP program, now PRDP, dahil we are only giving out or sharing 10% counterpart, and yet, ang haba-haba at ang laki-laki ng impact ng programang ito para sa amin. Ngayon kami yata yung makakatanggap din ng malaking pondo galing sa PRDP dito sa North Cotabato. Gusto kong ibahagi ano ang naging impact ng MRDP, PRDP sa amin. Ang aming 3 barangays na nabigyan namin ng mga farm-to-market road, kinagagala kong i-share sa inyo na sila yung pumupunta sa munisipyo para sabihin sa amin na, Mayor, kukolektahan nyo na kami ng taxes. Di ba ang ganda? Kasi sila yung humihingi na ng aming tax collectors na dahil sa inyong binibigay na proyekto sa amin at tulong sa amin, kami naman ang tutulong sa gobyerno. So para sa akin, ang laki-laki ng, kumbaga, this is a pride for the government that the people have really felt the impact, no, ng assistance natin. Kaya sila naman ang ngayon ang gustong tumulong sa gobyerno. At syempre, it doesn't only facilitate farm-to-market products, but it gives them pride na ito, ang gobyerno ay tumutulong sa amin. So yun, ang isang gusto ko ibahagi.
At yung mga barangays na natulungan din natin sa mga SEEDS program, nakikita ko ang effect sa ating Department of Social Welfare Office. Kumukonti yung humihingi ng tulong. Dahil hindi natin sila tinuturuan na magtamad-tamaran, kundi magtanim sila. We teach them how to fish, not to give them fish. Kumbaga, ganun ang ginagawa natin dito sa bayan ng Tulunan. Ay, syempre, para kay Secretary Alcala, mahal na mahal ko yan. Kasi kitang-kita ko yung kanyang sincerity. He is one of the persons I dearly respect. Dahil ang aura niya, hindi lamang sa pananalita, pero talagang nakikita mo sa gawa at dahil sa person na mismo. May aura siya ng humility, ng simplicity, ng talagang pagka-committed and responsible na leader. So, to Secretary Alcala, we have met many times dahil na rin sa mga awarding ceremonies o kaya community activities na sumasali rin kami. Maraming salamat sa iyong pakikibaka para sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa magsasaka. At sana, Secretary, magkaroon tayo ng chance na mabisita mo rin yung maliit na bayan ng Tulunan. Kahit gaano man kami kaliit, hindi man kami makita sa buong mundo, tuldok lang kami. Pero andito po kami nagsusuporta sa inyong programa. At syempre sa ating mahal na Presidente, kahit po ang dami-daming mga sinasabi, naniniwala pa rin ako as a mayor of this municipality na napaka-sincere po ng ating mahal na Presidente, si Noynoy Aquino. And of course, sa ating Regional Executive Director, kay Director Datukan, kapwa ko babae, she's a woman of integrity. And ako talaga mataas ang tingin ko sa kanya at napaka-pure. Napaka-pure ng kanyang leadership at sana marami pa pong mga leaders na gaya ni Director Datukan at sana ay tumagal pa yung kanyang pagtrabaho para sa ating rehiyon sa Region 12. At syempre, sa lahat-lahat na rin ng mga bumubuo sa pamilya ng Department of Agriculture, including yung aming MAU, Municipal Agriculture Office, na ito mismo ang kamay at paa ng munisipyo para maiparating ang tamang serbisyo sa komunidad namin na 90% are farmers. Maraming salamat sa inyo. Samantala, narito po ang mensahe ng ating Regional Executive Director and at the same time PRDP Program Coordinator, Director Amalia Hayag Datukan. Okay, magandang umaga sa ating manunood ng Agri-Tayo Soccer Gen. Nandito na naman tayo sa ika-8 episode ng ating Agri-Tayo Soccer Gen. At pag-uusapan raw natin ngayon ang MRDP at ang PRDP program. So, ang ating MRDP program ay atin ang napapabatid sa lahat na ito ay magtatapos na, no? Ngunit tayo ay hindi dapat mabahala dahil ang kapalit naman nito ay mas malaking programa na na-elevate sa Philippine Rural Development Program. Now, sa pagtatapos ng MRDP, sa rural infrastructure lamang sa Region 12, gusto naming ibalita sa inyo na ang farm-to-market road natin ay nagkaroon tayo ng physical accomplishment na about 274.52 kilometers, no? At ang exposure na funding dito was 650,470,000. At sa bridge naman ay mayroon tayong exposure na 17.5 million. At ang irrigation, mayroon tayong exposure na 64.4 million at ito ay nakapag-irrigate ng 1,374 hectares. Mayroon din tayong iba pang mga farm potable water system na projects dito at other infra. So sa kabubuan, ito ay nagkahalaga ng 755.6 million. So kung makikita nyo ang laki ng exposure ng Mindanao Rural Development Program sa Region 12, kaya malaki rin ang impact nito sa economic o agri-economic growth ng ating region. Okay? So, isa pang component ng Mindanao Rural Development Program na lubos na nakatulong hindi lamang sa ating
mga magsasaka, kundi siyempre ganoon na rin sa mga enterprises, no, na sumusuporta dito ay ang tinatawag natin na CFAD, no? At dito sa CFAD ay mayroon tayong 205 projects na target. Pero tayo ay umabot ng 300 projects. At buong pagmamalaki ko pong isinishare sa inyo, from 205 to 300, nagkaroon tayo ng 142.7% accomplishment. So bakit nangyari ito? Ito po ay dahil siguro sa kasipagan ng ating mga partners, lalong-lalo na ang ating mga magsasaka na nagpaabot ng mga project proposals at na-approve naman ng ating management committee o lalo na yung RPAB, no? Kung kaya ang exposure rito ay napakalaki at masasabi nating tayo ang kumuha ng magandang, sabi nating big chunk of the pie dito sa ating CFAD projects. Now, dito sa CFAD, dahil nga sabi natin ay mayroon tayong 142.7% accomplishment or from 205 projects to 300 projects, tayo ay number 1 sa implementation, no? At ito ay buong pagmamalaki nating sabihin na ito ang simula rin para maganda rin ang ating entrada or pasok sa Philippine Rural Development Program. Sabi nga, patapos na yung MRDP, so siguro ang pag-usapan naman natin ngayon ang PRDP. So sa PRDP, yung tinatawag natin Community Fund for Agricultural Development, sa PRDP nag-level up na to at ito ay tinatawag nating Enterprise Development. So sa Enterprise Development, magsisimula ito sa value chain and then gagawa yung province ng kanilang Provincial Commodity Investment Plan bago makakagawa ng business proposals. So sa business proposal, ito ay ang partisipasyon ng mga magsasaka hindi lamang sa pagtatanim or pagsusupply, kundi magmula, no, sa kanilang production, delivery doon sa kanilang project hanggang sa bawat yugto ng chain, no, anong tawag yan, tanikala, hanggang doon sa marketing. So in effect, ginagawa nating conscious or aware ang farmers sa value ng kanyang produkto para siya ay magkaroon ng interest, hindi lamang sa production, kundi sa total na kabubuan ng negosyo. Sa Region 12, mayroon na tayong 6 na value chain at ito ay ang ating kasaba, rubber, coffee, cacao, BCO, no? At sa 6 na ito ay 2 yung mayroon ng business proposal. Ang kasaba ng South Cotabato na nagkakahalaga ng 37 million at ang virgin coconut oil ng Sarangani na nagkahalaga naman ng 32 million. So itong 2 ito ay inaantay na lamang natin ang no objection letter at ito ay talagang tutuloy na at magkakaroon na tayo ng first business under the enterprise development ng PRDP. Okay? So, yun namang 2, kasi 4 na nga pala ang naihanda na business plan, no? So, yun namang 2 ay na-prepare na ngayon at ito ay ang coffee ng Sultan Kudarat at ang rubber creep ng North Cotabato. So sa kabubuan, ang Region 12 ay mayroong 4 na business proposal under sa Enterprise Development Plan. So ulitin ko, maganda ang naging entrada natin dahil siguro sa kasipagan ng ating mga partners nung MRDP, kaya sa pag-akyat natin ngayon sa PRDP ay nakahanda pa rin tayo. So pupunta naman tayo ngayon sa ating rural infrastructure under pa rin sa PRDP. So sa pagsimula ng PRDP ay mayroon na tayong nakahandang project proposals para sa farm-to-market roads at ito ay sinabi nating excess ng MRDP. So sa kabubuan, mayroon tayong 46 project proposals o project FMRs
At dito ay mayroon tayong 26 na na-consider for 2014 and 2015, no, na sabi natin naka-pipeline. So among the 26, 5 yung napondohan sa 2014 at ito ay nagkakahalaga ng 57 million na ongoing na nasa Isulan Sultan Kudarat with 52 million at Tampakan ng 4.2 million. Mayroon din tayo sa North Cotabato na awarded na rin ito pero hindi pa na-implement dahil mayroon pa tayong mga inaayos, no? At ito ay nagkahalaga naman sa Tulunan North Cotabato, nagkahalaga ng 85 million pesos or 85.8. And then under procurement ay 4 at ito ay nagka-total na, no? Lahat 21 sub-projects under FMRs, ang halaga nito lahat ay 484.5 million. Sa kabubuan, ang sub-projects for 2014, no, ng Region 12 under PRDP is 627.4 million. So, ito yung ating napaghandaan sa PRDP at ulitin ko po, ang major component, enterprise development at rural infrastructure or infrastructure development, no? So, ang ating pasasalamat sa ating mga partners, ulitin ko, the local chief executives, the governors, the mayors, of course, our partners, the municipal agriculturists, the planning officers, at the PPMIUs, and ating mga farmers themselves. At, of course, syempre pa sa ating mahal na Pangulong Noynoy Aquino, sa patuloy na suporta sa agriculture sector na kung mapapansin ninyo sa panahon na to ay talagang nakabuhos, no, ang suporta sa agrikultura at sa mithiin na umangat ang ating mga magsasaka. Salamat din kay Secretary Prosi Alcala at talagang pinangatawanan ang Department of Agriculture at talagang palaging nakasubaybay sa development ng bawat rehiyon, no, or sa progress ng implementation ng bawat programa sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. So sa ating lahat, mga magsasaka, mga partners, marami pong salamat, lalong-lalo na sa tinagurian natin ngayong makabagong bayani, mga magsasakang Pilipino na siya'y nagpapakain sa 100 million Pilipino sa ating bansa. So magandang umaga po sa inyong lahat. Talaga namang naging hitik sa mga panibagong kaalaman sa larangan ng pagsasaka at pangingisda ang naging isang oras natin na pagsasama. 32 days na lang mga ka-agri at Pasko na! Merry Christmas mga ka-agri! At bago ko makalimutan, narito po ang listahan ng ating mga broadcast outlets kung saan nyo pwedeng mapanood ang ating programa. Kaya tuwing Sabado, pagpatak ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura. Dito lang sa Agri Tayo Soccergen. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka at palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo Soccergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo Soccergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri Tayo Soccergen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mithiin. Agri Tayo
tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant.